Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. Bagamat nakapag-devotion na tayo kaninang umaga, pero mas maganda na patuloy tayong nagbabasa ng Bible. At kanina ay nabasa natin yung verse 1 ng chapter 13 hanggang 10. So, dadako na tayo dito sa verse 11. At yun, umpisa na natin. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matatalino ay bukal ng buhay. Ulit, ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapagmagitan ay lumulutas ng alitan. Verse 18 na tayo. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya. So ang pangarap pala natin na natupad ay magdudulot ng kaligayahan sa atin. Ang ganda, no? Nung verse 18. Verse 19 pala. Sorry. Verse 19. At itong verse na verse 12 na sabi dito, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. So yun. Pag pala natupad yung ating pangarap, meron siyang dulot na kasiyahan at kaligayahan. Yun. May tanong lang ako, guys. Ano ba yung pangarap mo na natupad sa'yo? Yun. Yun lang naman ang aking gustong itanong. Nawa ay may makuha akong sagot sa inyo. Yun lang naman. Tuloy natin sa verse 20. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino. Ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay. Ngunit sasagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan. At sa matuwid nauuwi ang ipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahirap ay may pangakong kasaganahan. Ngunit ito'y nasasayang dahil sa walan ng katarungan. Mapagmahal na magulang ay dinidisiplina ang anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Ang matuwid ay sasagana sa lahat ng kailangan. So, yun ang nakuha kong
aral dito, bukod dun sa mga nabanggit ko na verse 14, ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Number 1 ay tayo ay makinig sa kanila, sa kanilang itinuturo, upang hindi tayo mapahamak. Kumbaga, hindi tayo magkaroon ng maling desisyon. Dahil yun yung maglalayo, yung itinuturo nila, yun yung maglalayo sa atin sa maling desisyon at sa maling sitwasyon. At itong verse 12, ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. So, yun. Yun nga yung natanong ko na pag pala ang pangarap natin ay natupad, ay may kasiyahan tayong nararamdaman. At yun, at itong verse 19, ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya. So, yun. Yung pangarap na natupad ay may dalang kasiyahan at bukod doon, may kaligayahang dulot sa atin. At nawa ay yun, makinig tayo sa tinuturo ng mga matatalino. Isang halimbawa na dyan, ating mga magulang, matalino sila. Bakit? Kasi matalino sila dahil nakakagawa sila ng paraan para tayo ay unawain, intindihin, at sila yung unang nagturo sa atin kung paano magbasa, paano magbilang, at yun, matalino sila sa ganon. At sa bawat desisyon din sa buhay natin, yun, matalino din sila. Sila din yung, kumbaga, mag-a-advise sa atin kung ano yung dapat nating pagdesisyonan, kung ano yung tama para sa atin, ano yung nararapat para sa atin, para dun sa magandang kinabukasan natin. At especially na din sa ating mga pastor. Yun. Lalo na ang ating pastor. Matatalino sila. Bakit? Dahil sila ay babad sa salita ng Panginoon. Kaya yun, kung patuloy kang tinuturuan ng iyong pastor, mapalad ka. At nawa, patuloy kang magpaturo sa iyong pastor, sapagkat kung meron mang masasabing hindi naman sa pinakamatalino, ay yun na yung ating mga pastor. Bakit? Dahil sila ay babad sa salita ng Panginoon at lagi silang pinapatnubayan ng Panginoon. At yun, hanggang dito na lamang. Nawa, may naunawahan ka dun sa aking gustong sabihin, at nawa, patuloy mo akong samahan sa aking pagde-devotion tuwing gabi. At nawa, ay matapos natin to. At bukas ay dito na tayo sa chapter 14 ng Kawikaan. Good night and God bless.